Ang Battle of Stalingrad noong 1942 hanggang 1943 sa pagitan ng Nazi Germany at Soviet Union ay hindi lang ang isa sa pinaka-importanteng labanan ng World War II, kundi isa sa pinaka-importante sa buong military history. Natapos yun sa pagkapanalo ng Soviets na naging turning point sa Eastern Front. Yun din ang unang pagkakataon na ang German war machine ay napigilan. Pero ano nga bang dahilan ng pagkatalo ng Nazi noon? Ang ilan sa mga dahilan ay ang palpak na leadership ng German army at syempre ang desire ng mga Russians na huwag isuko ang syudad na nakapangalan sa kanilang leader. Pero hindi yun ganun kasimple. Dahil sa kombinasyon ng mga factors na nagtulak sa pagkatalo ng Germany sa Stalingrad, parehong panig ang nagkamali at parehong panig din ang magaling. Pero may mga factors ang naging dahilan kaya ganun ang naging resulta. Para kay Hitler ay personal ang digmaang yun dahil sa kanilang rivalry ni Stalin na nagpasya siyang atakihin ang syudad kahit na ang main purpose ng 6th Army ay okupahin ang oil reserve sa Caucasus. Ang resource na yun ay essential sa German war machine na lagi namang nauubusan ng gasolina o fuel. Kahit na alam niya yun, pinili pa rin niyang atakihin ang syudad sa hilaga ng oil field. Dahilan naman para mahati ang puwersa niya na nagresulta sa malaking pagkakamali. Nagpadala siya ng mga tropa sa timog para sakupin ang rehiyon na may langis, habang ang natitira ay sa norte pinadestino para sakupin ang syudad na kung tutuusin ay wala naman talagang strategic importance. Kumbaga, mas kakaunti ang napunta sa mas importanteng misyon, dahilan naman para pumalpak yun. Alam naman na sa military technology, kailangan ang ratio ng attacker sa defenders ay at least 3-1 para magtagumpay na masakop ang balak sakupin. Kaso, hindi nga yun nangyari at ang Germans ang nalamangan sa bilang na nangyari sa halos lahat ng major battles sa Eastern Front. Dagdag pa doon, habang umaatake, bigong matulak ng mga Germans ang Soviet forces sa gilid. Dahilan naman para ang 6th Army ay maipit. Ang determinasyon at obsesyon ni Hitler ay madalas na nakakasagabal sa pag-i-establish niya ng strategy na syempre ay nakakaapekto sa sitwasyon ng mga sundalo niya. Pero natuto si Stalin sa mga pagkakamaling yon at binigyan ng kalayaan ng mga commanders niya. Binigay sa mga totoong military experts ang trabaho na napatunayang epektibo talaga. Ang commander ng 62nd Soviet Army na nagdedepensa sa syudad ay si Vasily Chuikov na nasa edad na 42 pa lamang at napatunayan na ang galing bilang strategist at leader na naka-inspire sa kanyang mga subordinates. Dahilan naman para makagawa sila ng matibay na depensa. Alam niya kung papaano gagamitin ang ruins ng locality sa kanyang advantage. Dahilan kaya nakapagtayo siya ng matibay na resistance laban sa mga attackers. Ang power ng German Air Force ay sikat at gumanap sa isang importanteng papel sa halos pagkawasak ng Stalingrad. Pero dahil naman doon in-expose ang German infantry at sapul sila sa mga tira ng mga Soviet snipers. Pero kahit ganun na ang kondisyon, ang training at disiplina ng mga Germans ay naging dahilan para ang halos 90% ng teritoryo ng Stalingrad ay mapasakamay nila na umabot hanggang sa Volga. Pero doon din pumasok ang tactical superiority ng mga Soviets. Sa hilaga at sa timog ng syudad, pasimpleng nirebuild ng mga Russians ang kanilang puwersa. Sobrang sikreto na hindi ito na-detect ng mga German Intelligence Service. Ang mga Soviet troops sa ilalim ng pamumuno ni General Zhukov ay inatake ang likod ng 6th Army habang patuloy nitong winawasak ang huling mga rehiyon ng Soviet resistance. Inatake ng mga Russians ang mga allies ng Germany na Romanians, Hungarians at Italians dahil predict nila na wala tong lakas tulad ng mga Germans. Naganap ang atake noong November 23, 1942, dahilan naman para mapalibutan ang 6th Army. Nasa 250,000 Romanian na sundalo na halos walang maayos na armas at kain na hinati sa dalawa ang nakapalibot sa German 6th Army sa north
pati na rin sa south. Sa dulo ng labanan na bumaligtad sa agos ng digmaan, nasa 158,854 ang casualties na narecord ng Romanya, halos 2/3 ng kanilang tropa. Yun ang pinakamatinding disaster sa history ng mga Romanians at sinisi ng mga Germans ang Romanian army sa pagkabigo sa Stalingrad. Si Hitler, na naniniwalang siya ay isang military genius at nagtiwala sa motibasyon ng mga German troops, ay hindi inutusan ng 6th Army na mag-withdraw kahit napapalibutan na sila. Ang tapang na yun na wala na sa lugar ay resulta din ng kawalan niyang mismo sa battleground, na nagresulta sa mga general na hindi makaaksyon depende sa context ng nagkaganap na digmaan. Ang isang context na palabo na ng palabo para sa isang ordinaryong sundalo sa Axis na kulang sa supply, walang winter equipment, napapalibutan na at nahaharas ng mga Russians. Dagdag pa doon, ang Air Force ng Germany ay hindi makapag-supply sa army na nakabawas sa moral ng mga sundalo. Ang isang panalo para sa Germans ay noong December 19, kahit na midwinter yun, nagawang makarating ng Stalingrad ng German general na si Erich von Manstein. Nakalapit ng 30 kilometers mula sa 6th Army ang puwersa niya, pero hindi siya umatake para gawin ng junction dahil sa utos ni Hitler. Kung sakaling nabigyan lang siya ng flexibility, baka naligtas pa niyang buhay ng mga sundalo. Kalaunan, si von Paulus na napromote sa rank na Field Marshal nung araw bago siya sumuko ay nilabag ang utos ni Hitler na lumaban hanggang sa huling sandali. At noong February 2, 1943, sumuko siya kasama ang natitirang Axis soldiers. Kalahating milyong Germans, Romanians, Hungarians at mga Italians sa sundalo ang namatay dahil sa mga Russians, pati na rin sa lamig. Hindi lang nawala ng buong army ang Germany na talagang malaki ang impact. Naging mas critical na rin ang mga Germans sa mga pulisya ni Hitler na naging sanhi ng mga assassination attempts. Maraming rason sa pagkatalo ng Germany sa Stalingrad, tulad ng klima, dami ng mga Soviets, mga partisans na sumasabotahe sa supply routes at iba pa. Pero ang main reason talaga doon ay ang pangingialam ni Hitler na hindi naman talaga lubusang naiintindihan ang nagkaganap sa labanan. Kung wala yung pangingialam ni Hitler, walang Battle of Stalingrad. Totoo naman na ang syudad ay industrialized at kayang mag-produce ng military equipments. Pero ang potential na yun ay kayang gawa ng paraan ng German Air Force na nagawa naman nila sa iba pang lugar. Kung nakaabot kayo sa puntong ito, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang bell notification dahil marami pa tayong videos na ilalabas dito sa channel. Hanggang sa muli, paalam!